Good morning, everyone. May I now welcome you to the nuptial of Arvin and Mayalene. Good morning. We are gathered here today in the sight of God to celebrate one of life's greatest moments, the joining of two hearts, Arvin and Mayalene, sa isang kasalang Kristiyano. Let us remain standing and hear the word of God that is taken from the book of Ecclesiastes, chapter 4, verses 9 to 12. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up. Again, if two lie together, then they have heat. But how can one be warm alone? And if one prevail against him, two shall withstand him, and the threefold cord is not quickly broken. Blessed be the word of the Lord. All praises be to God. Please invite everyone to keep standing as we pray this morning. Hallelujah. Heavenly Father, we worship you and we magnify your name. Father God, we lift your name, Panginoon. Sa umaga pong ito, kami po, Panginoon, ay buong pagpapakumbabang lumalapit at nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, we thank you for this very wonderful day. Thank you for this holy matrimony of marriage, Father God. As we now witness, Panginoon, the joining of two hearts, Lord, ikaw po yung patuloy na sumama sa buhay ng bawat isa. Ikaw po yung patuloy na magpuno, Panginoon, ng puso ng bawat isa, ng pag-ibig at kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa umaga nito. Let your presence be felt, Father God, and let your name be continuously exalted. Ito na lamang po ang aming nagkakaisang panalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen and amen. Bago ba ituloy ang kasalang ito, maaari kong nang tanungin ang bawat isa. Mayroon bang gustong pumigil sa kasalang ito? May sapat ba siyang dahilan upang pigilan ang kasalang ito? So kung wala, manahimik na lamang siya magpakailanman. Nasaan po ang mga magulang? Tatanungin ko po kayo. Sino po ang nagbigay ng pahintulot para isal si Arvin at Mayalene? Maraming salamat po.
Ngayon, tayong lahat ay saksi sa isang banal na kasalang Kristiyano upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang tao na nagkasundo na pumasok sa pag-aasawa. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda ng Diyos na siyang lumikha sa atin na isang babae at lalaki. Sabi nga sa Genesis 2, verse 18, "Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make him a helper fit for him." Ang sino man na nais pumasok sa tipang ito ay dapat pag-isipang mabuti dahil hindi siya parang kanin na isusubok na pag napasok ay iluluwa. Dapat pag-isipang mabuti ng may paggalang at takot sa Diyos at kahinahunan. Arvin and Myrilyn, handa na ba kayong dalawa na ikasal sa umagang ito? Ayan, sige po. Maaari na pumupo ang bawat isa. Okay. So maaari ko ba muli nga anyayahan ang dalawa para tumayo? Ayan, sumunod. Muli ko kayong tatanungin, Arvin and Myra. So, handa na ba kayong dalawa? Sigurado na ba kayo? Ayan. So, Arvin, tatanungin ulit kita. Para sigurado tayo. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ay sa itinakda ng banal na matrimonyo. Ikaw ba ay nangangako siya ay iyong iibigin, aalwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at sa kanya ang pipisan habang kayo ay nabubuhay? Opo, Pastor. Ikaw naman, Myra, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ay sa itinakda ng banal na matrimonyo. Ikaw ba ay nangangako siya ay iyong iibigin, aalwin, igagalang at iingatan sa sakit at kalusugan at sa kanya lamang pipisan habang kayo ay nabubuhay? Tayo ay muli ng po para sa ating mensahe. Sabi nga po, meron daw po tatlong uri ng kasal. Ito po ay ang spiritual marriage, legal marriage, at physical marriage. Okay? Sa spiritual, ito po ay may basbas ng Diyos. May ninong, may abay, at may seremonya na katulad nito. Sa legal marriage naman, meron pong marriage contract. May pirmahan na nagaganap ang ikakasal. At syempre, ang magkakasal ay may lisensya sa pagkakasal. Hindi lamang ito ginaganap sa ilalim ng pulot ng mangga. So, ang tatlong ito ay dapat tama ang pagkakasunod-sunod. At alam niyo po ba, na para makamtan po natin ng isang magandang pagsasama o good marriage, ito po ay kailangan likhain. Sino po ang lilikha nito? Siyempre, kayong dalawa, Myra and Arvin. Sabi nga, wedding is only for one day, but marriage is for a lifetime. Itong kasalan ito ay isang araw naman. So kayo, bilang kayo ay mag-aasawa, bilang kayo kakasal, so kayo lamang ang makakagawa nito at hindi ang ibang tao. So kahit maganda na, kahit kayo maganda na, hawak na kayo rin. Hindi lamang pag mag-boyfriend, girlfriend, yung katsisihan, kasitan. No? So, kailangan, kahit pumuti na ang buhok, holding hands pa. Dapat, araw-araw pa rin kayo nagsasabihan, I love you. So, at sabi na, at least once a day. And ito, kapag kayo ay nagkakagalit, or meron kayong tampuhan, bibigyan ko kayo ng challenge. At ang challenge at ang tawag sa challenge na ito ay Sunset Challenge. Alam niyo kung bakit? Diba? Tulad ng lagi natin naririnig, huwag daw natin hahayaan na lumubog ang araw na tayo i-galit sa isa't isa. Kaya, tinawag ko itong Sunset Challenge. Tandaan niyo yan. Bilang kayo ay mag-aasawa, kapag nagkakaroon ng tampuhan, isipin niyo, Sunset Challenge. And sabi pa dito, it is speaking words of appreciation and demonstrating gratitude in thoughtful ways. Lagi nyo i-appreciate ang bawat isa. Lagi mo sabihin ang guwapo mo naman, Arvin, ang ganda mo naman, Mike. Simple words of appreciation.
It's having the capacity to forgive and forget. Sabi nga, di ba? Forgiveness is one of the highest form of love. Kasi, sabi din sa 1 Corinthians 13, love doesn't keep records of wrong. Kaya dapat, kayong dalawa ay laging handang magpatawad sa isa't isa. No? It is a common search for good. Lagi namin hahanapin yung maganda sa isa't isa. Kahit na mahirap, kahit na ang isa ay nanghihina or nahihirapan, kailangan mag-level up yung ating maturity. Dapat hindi na matungkuhin. So, tanggalin na natin yan. Sabi. At dapat, malaman natin kung ano yung gusto at ayaw ng bawat isa. Kaya, Arvin, kung ayaw ni Myra, sabi nga, gawin mo yung mga ayaw niya. Kung gusto mo na magandang masayang buhay. Kung ayaw niya maglaba, ikaw ang maglaba. Kung ayaw niya magluto, ikaw ang magluto. Kung ayaw niya mamalengke, ikaw ang mamalengke. Sabi nga dito, it is not only marrying the right person, it is being the right partner for that person. Sabi nga, ang pag-ibig or ang kasal, parang puzzle. At ngayon, mabubuo na yung puzzle na yun. Ikaw, Myra, yung last piece of puzzle mo para mabuo yung buhay mo kay si Arvin. At ikaw naman, Arvin, you have found the last piece of puzzle na kukumpleto na ng buhay. Ngayon, dadaan na tayo sa palitan ng pangako ng ikakasal sa ating exchange of vows. Okay? So, naghanda ba kayo ng inyong mga personal vows sa umagang ito? So, tinatawagan na po ang best man, ang maid of honor, para i-assist yung mikropono sa ating kakasal. Sige, tayo po tayong dalawa. At maghawakan kayo ng kamay habang sinasambit ang matatamis na salita sa isa't isa. Okay. Love. Ngayon, mahal kita yung lagi mong tatandaan na ang aking vow na kinuha din sa aklat ng Luke chapter 1 verses 16-17. Saan ka man magpunta, doon ako. Saan ka man lumira, doon ako titira. Saan ka man, ano man naman yung bayan mo, siya yung magiging bayan mo. Ang Diyos ko, ang magiging Diyos ko. Saan ka man mamatay, hindi na ako mamamatay. Hindi na ako igigipin. Parusahan ako luwaan ni Yahweh ng napakapilit na parusa kung tayo magkalayo liban sa kamatayan. Anim na taon na rin at simula nung pinagpagpuli tayo ng Panginoon. At sobrang saya ko sa araw na ito dahil sa wakas, ito na yung pinakahihintay natin. Naharap tayo sa Lord na magkasama. At simula sa araw na ito, ipinapangako ko na patuloy kitang mamahalin, patuloy kitang ingatan, patuloy kitang aalagaan. At ipinapangako ko rin na magiging mabuti akong asawa at ina na magiging anak natin. Mahal na mahal natin. Tinatawagan ko po ang mga atay na pinadala ng sinising, ating mga ring guard. Po. Ang singsing na ito ay panlabas at pisikal na simbolo ng isang spiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangakong tapat na magmamahal. Ginto, bilang representasyon ng dalisay ng pag-ibig na siyang maghahari sa dalawa. Bilog, simbolo ng walang katapusang pagmamahal at pagmamahal sa Diyos. Arvin? So, nangyari na ulitin mo ang aking sasabihin. Myra, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen.
Ikaw naman, Mayra, ulitin mo nga sasabihin. Arvin, Arvin, binibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang kanta bilang tanda ng aking dalisay ng aming na, dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tinatawagan ko naman po ang abay para sa ating aras ng ating koyberan. This coin symbolizes God's providence. So pagpapalang mula sa Diyos. Arvin? Ingat na ingat ang yaman. So, ang pera ninyo ay inyo ng dalawa. Walang taguan o buburan. At huwag ninyong pag-aawayan kahit kailan ang tungkol sa pera. At ngayon, ibigay mo kay Mayra. Yan. Ito ay simbolismo o representasyon na ikaw bilang lalaki ay pinagtitiwalaan si Mayra upang mamahalan ng inyong finances. So sa panahon ngayon, talagang may mga mag-asawa na merong lalaki ang nagmamanage, pero depende yan sa inyong pag-uusap. At ngayon, tinatawagan ko naman ang ating Bible bearer. So, ang Biblia ang salita ng Diyos. Gabay, liwanag sa pagsasama upang maging matibay ang inyong relasyon dalawa at buong pamilya. Sabi nga sa Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Pakipatong ang inyong kamay sa Biblia. At ulitin niyo ang aking sasabihin. Buong puso po namin tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming maging gabay. Yung paki-assist po ng ating best man at ng ating pakikuha lang po yung kanilang ako. At ngayon po ay tinatawagan ko naman po ang ating veil bearer. At maaari na pong po ang ating mag-asawa. Ang ikakasal kayo. At ang veil naman po, ito ay simbolo ng pagiging isa ng dalawa. Pagpapasakop ng babae. At ang lalaki ay tagaingat at tagapagtanggol ng babae. Gaganap bilang ama na tahanan. At ngayon po ay tinatawagan naman po ang court sponsors. Ang court naman po ito ay sa gisat ng relasyong walang patid, tulad ng matibay na kordon, sa gisat ng walang patid na pagmamahal. So dahil ngayon po, tayo po ay narakop sa susunod na parte ng ating. So tayo po ngayon ay narakop pa sa isang mahalagang parte ng nagawain at ito ay communion.
tanggalin ang veil at ang cord. Maaari mo bang muling imbitahan na tumayo ang ikakasal? Ang tinapay na ito, ang nagsisimbolo ng katawan ni Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At ang naalak na ito, ang simbolo ng dugo ni Kristo na tumagas upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Bilang mag-asawa, this will be your covenant with God. Please take this bread and this wine. Samahan niyo po ako sa panalangin. Gracious God, we come to this table with grateful hearts, remembering the sacrifice of your Son, Jesus Christ. We thank you for the gift of love, exemplified in the union of Myra and Arvin. Bless this bread and this cup, and may they nourish our spirits as we partake in this Holy Communion. As we share this holy meal, let us remember the love that binds us together and the grace that fills our hearts. May the Lord bless Myra and Arby as they begin their journey together, and may their lives be a testament to your love. Amen. Maaari niyo na po kainin at isa na nagsara. At ngayon po, tinatawagan ko po ang mga magulang at ang ninong at ninang. So mga magulang, inalagaan niyo po si Arvin at si Myra ng buong pagmamahal at pag-aalaga. Sa araw na ito ay pinagkakatiwala niyo ang kanilang buhay sa isa't isa. Nangangako ba kayo na ipagpapatuloy ang pagsuporta at pagpapalakas sa kanilang pagpasok sa kanilang buhay may asawa? Patuloy niyo po ba silang bibigyan ng pagmamahal, ng aruga, ng karunungan at panalangin? Maraming salamat po sa mga magulang. At para naman po sa ating mga ninong at ninang, kayo po ay nagsilbing guro at gabay kay Arvin at kay Myra. Ngayon po, ay mangangako po ba kayo na ibibigay sa kanila ang patuloy na pagsuporta at panalangin sa pagpasok nila sa kanilang panibagong buhay bilang may asawa? Opo. Salamat. Makakaupo na po muli ang mga magulang at ang mga ninong at ninong. Ngayon po, darako naman po tayo sa ating pagsisilbi ng unity candle. So, ang unity candle po, ang simbolismo po nito, ang unity candle ay naging dating dalawa na ngayon ay nag-iisa na. Iisang buhay na pinagsama ng Diyos. Pintiliwanag, nagiging inspirasyon sa iba. Arvin, Myra, pwede niyo bang kunin ang mga handila? At sindihan ang ating unity candle.
Yan, sabay niyo sindihan. Ayan, hawakan niyo na po muna. Ayan, sige. So, minsan, kapag si Arvin ay nanghihina, or nagkakaproblema, nagkakaroon ng pagsubok at nawawala ang ilaw sa kanya, ayan. Siyempre, nandyan si Myra upang siya ay pagliwanagan. Ayan. At gayon din naman, kung minsan, kung si Myra ay nakakaranas ng pagsubok at nanghihina, naandyan si Arvin upang siya ay tulungan, palakasin at ingatan at patuloy na pagliwanagan. At kung minsan naman, sa bayan na nanghihina, ang dalawang mag-asawa, at sa ganitong pagkakataon, hihingi sila ng tulong sa Panginoon at sila ay kukuha ng kalakasan at lakas at liwanag sa ating Panginoon. Ayan. Sige po. Maaari nyo nang ilagay ang kandila. At niyo po, sa pagkakataon po ito, maaari po ba lumuhod ang kinakasal? At amin po silang ipapadala. Hinahangyan po ang lahat na tumayo. At atin pong iunat ang ating mga kamay sa kinakasal. Makapangyarihang Diyos na lumikha ng sansinuko, Panginoon at mananubos, may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo. Sa araw na ito, ang dalawa po naming kapatid na ito na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob ng pag-aasawa. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain mo sila. Tulungan mo po sila maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo po sila sa kanilang araw-araw ng pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo ang kanilang pamilya ay maging huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo ang lubos na umaasa. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpaalang pagsasama na ito. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. At ngayon po ay hinahangyan po muli ang tulong ng ating maid of honor, ng ating best man upang paunahan po ang ating signing of contract. Ito. At ngayon po, maaari ko bang muling niyayahan tumayo ang magkasama ang kinakasal? Maaari ba kayong humarap sa isa't isa? Lapit na, Arvin. Ngayon, sa kapulangan ito, ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng
Church of the Four-Square Gospel of the Philippines at ng Republika ng Pilipinas, ay ipinahayag ko na sina Arvin Maso at Myra Len Emma ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagpalain kayo nawa at subaybayan at ingatan ng Panginoon. Humayo kayo at magpakarami. Mga kapatid at mga kaibigan, pinakikilala ko sa inyo, Myra and Arvin, maaari ba kayong humarap sa kongregasyon? Buong karangalan kong ipinakikilala sa inyong lahat ang bagong kasal na sila Myra Len at Arvin Maso. At ito na ang pinakahihintay mo, Arvin. Arvin, you may now kiss the bride. And now, Arvin and Myra, and to this congregation, may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Tapos na po ang kasal. At humayo kayo muli at magpakarami. May I call on our officiating minister together with the bride and groom. Photo ops po tayo. Pakibilis na lang po kasi natin po oras tapos sa aking reception.